Ayan po, Mayor. Magandang araw po. Sa inyo. Mayor, kamusta naman po yung nagawa pong sokan niyo po kahapon? Ay, mabuti naman. Nakita niyo naman po yung nangyari. Pero ganyan talaga ang buhay. Minsan may mga di inaasahang pangyayari. Pero kailangan, basta mabilis tayo mag-adjust, di ba? Parang nag-overload yung sa sound system. Kaya bumigay na rin siya. Naayos naman, kaso huli na. So, ayun. Pero okay lang, hindi ko lang may mga hindi ako nabanggit. Actually, yung hindi ko nabanggit nung dulo, yun yung mga malalaki pa nga sayang, pero okay lang, ganun talaga. Malalaman nyo din naman yan pagdating ng tamang panahon. Mayor, sabi niyo po kahapon sa SOCA, yung phase 2 na po yung mga plano for Pasig, masasabi niyo po rin po ba na mahirap na ito sa implementation o bigger project po ito? Wala naman madali sa buhay. Pero dire-diretso, ang maganda lang sa ngayon, yung sinasabing phase 2 ng pagbabago, mas may momentum tayo. Kasi yung mga ibang ginagawa kasi natin ngayon, hindi siya kasing exciting phase 1. Phase 1 talagang yung unang laban kontra korupsyon, binasag natin yung mga lumang sistema. Alam niyo na po yun, naririnig niyo naman yan mula sa akin. Pero ngayong phase 2, ito na yung maliliit na bagay, kailangan i-institutionalize yung mga reform. Hindi siya kasing, sexy. Hindi siya kasing exciting. Pero napaka-importante niya kasi tandaan po natin, ang pangarap natin para sa Pasig at para sa paggugobyerno sa ating LGU ay hindi dapat nakasentro sa politiko, hindi dapat nakasentro sa akin yung mga pagbabagong ginagawa natin. Dapat, kahit anong mangyari sa politika, every 3 years, naging eleksyon, dapat yung mga reformang na ipakilala natin, masustain pang matagalan. So, yan po. So, dalawang bahagi po yung sinasabi kong phase 2 ng pagbabago. Yung una, yan yung medyo nagkakamomentum na tayo pati sa infrastruktura, mas malalaki na yung mga project natin. Nagsimula na tayo this year. Next year, mas malaki pa yung mga project natin. Pero yung kabilang bahagi naman po nun ay yung maliliit na bagay, pag-aayos ng proseso, mekanismo, institutionalization na hindi kasing appealing, hindi kasing exciting, pero napaka-importante rin po niyan. Yan po. Good morning mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa Baltasar Street, particular dito sa Samahan Magkakapitbahay, Barangay Santo Tomas, kung saan nandito ang buong team ng Oplan Cayusan at andito rin si Mayor Vico Sotto. Kausap nga niya ngayon sa kasalukuyan ang mga taga rito at inaalam ang mga problema ng mga tao. Happy birthday! Ayan si Sir Edmond at bumabati ng happy birthday na. Ayan, so at yung mga ganitong pagkakataon ay nakikita ni Mayor Vico Sotto yung mga problema. So, kausap niya ngayon yung Homeowners Association na President dito sa lugar. Dapat mag-maintain natin yung nipis-nipis na dapat maintain natin. Kasi pag emergency, yung nagiging problema talaga natin. Wala pa naman po nangyayari. Wala naman mangyayari. Walang mangyayari. Pero mabuti na po yung mabuti yung basta kami, ready na kami mga officer, mga tao dito, almost 71 family kami. 1 meter lang yan Hindi po, madadagdagan po ito. Opo, 2.5 ang aming entry. Ang aming pong Paano yung alam na po naman nila. Pumapayag naman. Opo, alam naman, member naman. Kaya Tulong po kami para po. Yun, meron po kung matatanggal talaga rito, talagang hindi sila member sila. Tanggal na nila rito. Nagpatayo na rin. Nagtayo lang dati kasi sabi ko sige, plano po na ng relocation nila. Hindi naman pwedeng basta na lang alam naman nila. Kawawa naman. Pero gusto natin masaayos yung lugar, di ba? Yung ma-relocate sila, kahit paano siguro mga 20. Sige, hanapan natin. Pero ngayon pa lang, kasi kasuhin na natin. Mahirap yung sa dulo gagawin Mga sinabihan naman na po sila. Pero hindi lang sinabihan, dapat ayusin na natin. Siningin po akong tulong, Agawad, panghingi na po ng listahan
Opo, meron Tapos naman. magpapasurvey na rin po ako. Mga non-member po ang ano. Pareho na po. Para nagawin nyo Kasi na lang ano na din. to, Isahan na lang. Mayor, pag nireblocking to actual. Oo. Ay, si Vice Dodot po. Ay, ano po. Tulong din sa atin yan. Tulong yan. Oo. Para maayos lang tayo. Malaki po hirap na. Mag-reblocking kasi sila. Ay ko dapat habang maaga, ayusin na natin. Kasi nagbabayad kami sa social housing. Hindi yung sa dulo, problema tayo Ito sa po galing po nililipat ng, din, di ba? ito po ang lupa na po galing sa Prudential Bank, pumunta po sa BPI, nag-merge, kaya nilakat po namin. So, nung ma-approve ang kami, 2013. Maganda naman, at least nasikaso ninyo. Pero yung relocation na mga kailangan ayusin na rin natin. Hindi naman ako papayag na bigla-biglang Kaya nga po, hindi ko walang matutuluyan ng mga tao, Yun di nga po ba? pinangahawakan nila. Walang mga sasakari. Kaya Hindi, sabi tama ko- yun. Kaya Hindi ngayon rin nga ako sabi ko, papayag. Mayor. Pero kung sabihin niyo sa akin in advance, ako tutulong sa kanila para Kaya nga sabi ko, sige, lalapit ko kay Mayor para hindi nila pwede. Vice! Ayan nga, mga kaibigan, at narinig natin ang pag-uusap dito sa iskinita ng Baltasar Street at ang problema pala dito nga isa pa ay magkakaroon sila ng reblocking dito dahil nga napakaliit ng iskinita, no? At kinakailangan na paluwagin na yun. At narinig natin ang sabi ni Mayor Vico Sotto, no? Kasi nga ang plano ng Homeowners Association dito ay tanggalin yung mga ilan bahay dito. At kaya lang magkakaroon nga ng problema kung saan titira. Kaya ang sagot ni Mayor Vico Sotto ay hindi po pwedeng basta na lang gagigibain yung ilan bahay dito nang walang malilipatan. So, nadaanan natin itong iskinita na ito, yung mga kable nga ng kuryente ay nakasalabit pa, no? Ay mamaya isasaayos yan ng mga engineering team. Ano? Sunod lang tayo kay Mayor Vico Sotto, no? Andito sa likuran natin si Vice Mayor Dodot Jaworski at dumating din, no? Para nga madinig ang problema ng mga tao dito, no? Yung mga hinaing ng mga tao dito. Maganda yun na sinabi kanina ni Mayor Vico Sotto, no? Na talagang gusto niya maisaayos lahat ng mga tatamaan ng reblocking dito sa lugar ng Samahan Magkakapitbahay, Baltasar Street, Barangay Santo Tomas, Lungsod ng Pasig. So kay Ma'am Tessie Suarez Espiridon, good morning po sa inyo. At ayun, at tuloy-tuloy na pumapasok si Mayor Vico Sotto sa mga iskinita dito sa Samahan Magkakapitbahay. Sunod lang tayo, no? Napakasikip ng mga iskinita dito. Yan. Yung pakikipagkamusta, talaga napakasikip, ano, mga kaibigan. At Sobrang sikip din. ayun, at nakita na sila ng barangay captain ng barangay Santo Tomas. Hindi na para gawa ng magandang, di ba? Open ka na lang. Kasi kami lang ang papagawa niyan. Pinutasan nyo na lang. Sige. Mamaya, ang sigip lang eh. Mamaya, sabi ko si... Ayun na. Mga kaibigan, pati yung mga drainage dito ay tinignan na rin ni Mayor Vico Sotto. Makita nyo naman talagang maliliit, talagang magbabaha, ano? Pagka yun lumakas ang ulan o kahit mahinang ulan, tingin ko babaha dito sa lugar na ito. Si Vice Mayor Dodot Jaworski ando sa bandang likod na natin, ano? Masyadong masikip dito sa lugar ng mga kaibigan. Ngayon ko lang napasok itong lugar ng Samahan Magkakapitbahay. Si Vice alalay lang. Alalay lang. 70 household. Palabas na tayo. Yun, at nakalabas na nga tayo, no? So, yan. Ang pakikipagkamustahan ni Mayor Vico Sotto ay tuloy-tuloy pa rin. Pakantayin natin.
Joanne, good morning din sa iyo. So si Vice Mayor Dodot Jaworski, ayan, doon pa rin. Ito, ayan, papalabas na sa iskinita si Vice Mayor Dodot Jaworski. Miraflor, Bamba, good morning sa iyo. Blessed morning din sa inyo lahat. Good morning, Vice. Mga kaibigan, magkakausap ngayon si Mayor Vico Sotto, Engineer Arta at ang barangay captain ng barangay Santo Tomas. Na talagang pinag-uusapan nila yung problema ng mga taga rito sa samahan, nagkakapit-bahay. Dito sa Ayan, tuloy-tuloy na ang kanilang pag-uusap, at ito'y maganda. Mamaya ay subukan natin na kuhanan din ng kaunting panayam si Mayor Vico Sotto, para malaman pa natin ang mga iba pang aayusin dito sa lugar. Mga kaibigan, nandito ang buong team ng engineering department at ang mga naki-clearing operation, yung action line clearing operation team ay nandito rin para nga isaayos itong lugar ng Baltasar Street. Ayan, at kasabay nga ni Mayor Vico Sotto na naglalakad si barangay captain ng barangay Santo Tomas. Okay, lapitan naman natin pansamantala si Vice Mayor Dodot Jaworski at si Congressman Romaro Romulo na nakikipag-usap sa mga taga rito. Yan, Ayan si Vice Mayor Dodot Jaworski, at makikita natin na talagang ito yun ang maganda sa ginagawa nila, yung mga pumupunta sa mga ganitong lugar kahit masisikip na iskinita ay kanilang pinapasok para malaman nga nila yung mga problema, talagang dito pala ay matindi rin ang mga problema ng mga tao. So, ito yung iskinitang kanina ay pinasok nga natin. Itong samahan na magkakapit-bahay kung saan nandito ang buong team. Andun pa rin sa bandang dulo si Mayor Vico Sotto at pinakausap nga yung mga tao. Medyo lumayo muna tayo at nakakasikip na tayo. Maraming mga lumalapit kay Mayor Vico Sotto na nakikipagkamustahan. Abang-abangan natin at lalapit din dito sa kabilang gate si Mayor Vico Sotto, at siguro papasukin niya rin itong iskinita dito, itong Santos Compound Homeowners Association. Yan.
Ayun, at sunod lang tayo kay Mayor Vico Soto. At tila gustong puntahan o itong ito yung Santos Compound Homeowners Association. Ngayon nga ay ayan, nilapitan ni Mayor Vico Soto ang isa sa mga senior citizen dito sa lugar. Ayan si sinasabay-sabay lang po, pero may sabay. 2016 pa lang yan na sinasabi niyo sa akin, pero nandito pa rin kayo. Lagi ako nung busy sa lagi Diba? sa pag-ilong. May ilalim ang tuloy nakikita, diba? Pakisado po ni Mayor. Yung pala tagabago yung apo niya nandito. Matagal pa po kayo, huwag kayong mag-alala. Meron pa yung 100. Ha? Huwag kayong mag-alala, basta nakapunta na kayo, Oscar, meron po yan. Hindi naman agad-agad pasensya na. Pero huwag kayong mag-alala, abutan nyo. Hanggang 100 nga daw po kayo eh. Malakas pa eh. Sino man yung bisita nyo dito? Malinis sila, malinis. Kapag-anak kayo dito? Ano po? Bahay niyo po. Ako niyo po? Sige po. Sige, Gab. Apo. Bagong ilog yun eh. ayun no, at ayun no, mga kaibigan, at dito tayo sa banda rito no, at subukan natin na kausapin si Mayor Vico Soto patungkol sa nangyari kahapon sa Soka, no? Yung State of the City address. Para ma-upgrade. Sige. Mayor, magandang araw po. Ako sa inyo. Mayor, kamusta naman po yung nagawa pong sokan niyo po kahapon? Ay, mabuti naman. Nakita niyo naman po yung nangyari. Pero ganyan talaga ang buhay. Minsan may mga di inaasahang pangyayari. Pero kailangan, basta mabilis tayo mag-adjust, di ba? Parang nag-overload yung sa sound system. Kaya bumigay na rin siya. Naayos naman, kaso huli na. So, ayun. Pero okay lang, hindi ko lang may mga hindi ako nabanggit. Actually, yung hindi ko nabanggit nung dulo, yun yung mga malalaki pa nga eh. Sayang, pero okay lang, ganun talaga. Malalaman nyo din naman yan pagdating ng tamang panahon. Mayor, sabi niyo po kahapon sa SOCA, Aba, yung phase 2 na po yung mga plano for Pasig, masasabi niyo po rin po ba na mahirap na ito sa implementation o bigger project po ito? wala naman madali sa buhay. Pero dire-diretso, ang maganda lang sa ngayon, yung sinasabing phase 2 ng pagbabago, mas may momentum tayo. Kasi yung mga ibang ginagawa kasi natin ngayon, hindi siya kasing exciting phase 1. Phase 1 talagang yung unang laban kontra korupsyon, binasag natin yung mga lumang sistema. Alam niyo na po yun, naririnig niyo naman yan mula sa akin. Pero ngayong phase 2, ito na yung maliliit na bagay, kailangan i-institutionalize yung mga reform. Hindi siya kasing, sexy. Hindi siya kasing exciting. Pero napaka-importante niya kasi tandaan po natin, ang pangarap natin para sa Pasig at para sa paggugobyerno sa ating LGU ay hindi dapat nakasentro sa politiko, hindi dapat nakasentro sa akin yung mga pagbabagong ginagawa natin. Dapat, kahit anong mangyari sa politika, every 3 years, naging election, dapat
yung mga reformang na ipakilala natin masustain pang matagalan. So yan po. So dalawang bahagi po yung sinasabi kong phase 2 ng pagbabago. Yung una, yan yung medyo nagkakamomentum na tayo pati sa infrastruktura, mas malalaki na yung mga project natin. Nagsimula na tayo this year. Next year, mas malaki pa yung mga project natin. Pero yung kabilang bahagi naman po nun ay yung maliliit na bagay, pag-aayos ng proseso, mekanismo, institutionalization na hindi kasing appealing, hindi kasing exciting, pero napaka-importante rin po niyan. Yan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan.